How I Met My Pakistani Husband, Part 10. Ayun na nga, doon na nga kami sa Horlands nakatira. Partition, kahati namin sa kwarto ay Indian. Ewan ko sa Indiana na yun, ba't mainit na mainit ang dugo niya sa akin? Pati pag-aalaga ko kay Usman, pinapakailaman nun. Nung minsan nakita niya akong binibihisan ko si Usman, bakit to hindi ko pinopolbuhan yung likod? Sabi ko, hindi talaga pinopolbo yung likod. Sabi ko, liig lang, dibdib, ganyan, mukha ang pinopolbuhan. Dapat daw pati likod. Kahiling mangialam ba? Ewan ko kayo, kung pinopolbuhan niyo yung likod ng anak niyo, lalo kung baby pa, ako kasi, batok lang, liig, dibdib, ganyan. Tapos kunwari magsi-CR ako. Paglabas ko, nakabantay yung sa labas ng CR. Hinihintay akong lumabas. Hindi ko alam kung i-inspection niya ba yung loob ng CR pagkatapos ko, kung nagkalat ba ako o ano. Pati pag magluluto ako, ganyan. Nasa kusina din siya, nakabantay. Nasa likod ko, ganyan. Ayoko ng ganun. Naiilang ako. Kaya ang ginagawa ko, pagkaluto ko, talagang nagmamadali na ako pumasok sa kwarto. Sinasarado ko na yung pinto. Tapos hindi ako lumalabas para makipagkwentuhan sa kanya. Kahit pag naglalaba ako, kunwari sinampay ko, hindi ko kukunin yung sinampay ko kasi dadaan ako sa kanya sa may lugar niya. Kasi partition dun sa kanya yung sampayan. Hindi ko kukunin yun. Hihintayin kung dumating yung asawa ko, siya ang kukuha ng sinampay ko. Close kasi sila ng asawa ko Minsan nga pag dumating sa trabaho yung asawa ko, nagkakantuhan sila noon. Yung Pinay na sa kabilang kwarto, yun, mabait sa akin yun. Pag nagluluto yun, binibigyan pa akong ulam noon Tapos lumilipat ako dun sa kanya, nagkakantuhan kami madalas. Minsan pa nga, lumipat kami ni Usman sa kwarto niya. Pinaligo namin mga anak namin sa balcony, doon naliligo yung mga bata. Ngayon, tinatawag na pala ako ng asawa ko, hindi namin marinig kasi nasa balcony ako Galit na naman sa akin yung Indiana. Kanina pa daw ako tinatawag, ba't hindi ko marinig-rinig? Galit na galit siya. Kasamahan kasi ng asawa ko nun yung kapatid niya, yung kuya niya, babalik na ng Pakistan. Aalis na, magpapaalam siguro sa amin mag-ina, kaya ganun, galit na galit siya sa akin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, tinanong ko yung Pinay sa tingin mo baka ako may relasyon niya sa yung asawa ko? Tawa naman na tawa nga yung Pinay, kasi nga sabi niya, hindi naman siguro, hindi siguro papatulan ng asawa mo yan. Kasi nga yung Indiana ay medyo may edad na. At saka lamang naman siguro ako ng kalahating paligo. Libre gas na pala kami doon. Kumbaga, hindi na kami nagbabayad ng gas. Pero nung sabi ko sa asawa ko, ay kung dito mo lang ako ititira at kasama ko yung Indiana na yan, sabi ko, ay uuwi na lang ako ng Pinas. Ayun na lang dalawa ka ako ang magsama dito. Nung mga panahon na ito, hirap na hirap pa rin kami. As in, ang hirap-hirap pa rin talaga ng buhay namin itong mga time na to. Sinasabihan ko nga yung asawa ko nung time na to, nasabi ko, di ba, andito yung mga lola mo, yung mga kamag-anak mo sa Dubai. Sabi ko, humingi ka muna ng tulong sa kanila. Kasi nga, hirap na hirap kami. Ayaw naman ng asawa ko kasi nga, galit siya. Dahil kung ano-ano nga daw sinabi tungkol sa Pinay dati, sa magulang niya. Kaya, nasa 5 taon yata, hindi kinakausap ng asawa ko yung mga kamag-anak niya. Merong kaibigan yung asawa ko, na matagal niya ng kaibigan. Kung napanood niyo yung video ko nung nagbakasyon kami sa Dubai, meron kami laging kasama na kaibigan na asawa ko. Ito yung sinasabi ko. Meron siyang kapatid na nakatira sa Sharjah. Nagkataon, yung asawa nun at saka mga anak umuwi sa Pakistan. Yung flat na tinitirhan nun, 2 kwarto, saka isang malaking sala. Dun sa sala, nilagyan niya ng malaking kortina. Dun siya natutulog. Tapos, sa isang kwarto, merong mag-asawang Pakistani, may anak na isa. Yung isang kwarto, bakante. Kaya ayun, nakiusap yung asawa ko na baka pwedeng dun muna kami tumuloy. Buti nga at pumayag. Nung lilipat na kami, di ba, libre gas. Nung aalis na kami, sinisingil yung asawa ko sa gas. Hindi pa pala kami nakakaalis noon. Naghahanap na yung Indiana nang lilipat dun sa may partition, dun sa amin. Nung minsan, nagbibihis ako, katok na naman Indiana. May titingin doon ng kwarto, ba't daw ayaw kong buksan? Wait naman ako ng wait. Hindi ko naman agad masabi na ako yung nagbibihis. Kahit sinabi ko nga na wait lang, ay talagang katok siya ng katok, galit na galit siya. Kaya sinabi ko na nagbibihis ako. Sabi ko, saglit lang. Paglabas ko nga, nagsorry pa sa akin yung lalaking titingin ng kwarto. Siguro siya ang nahihiya sa ugali ng Indiana. Hindi ko naman na pinatulan na dahil aalis naman na nga kami. Tapos nung araw na aalis na kami, ganun din ugali niya. Nakabantay na naman siya sa pintuan. Siguro tinitingnan niya yung bibit-bitin namin. Baka tangayin namin yung kaldero niya. Nang lumipat na pala kami sa Sharjah, akala ko magiging okay na. Kasi nakahanap na rin ng trabaho yung asawa ko noon ang kaso, ang nahanap niyang trabaho ay hindi siya pinapasahod na naman. Nung unang lipat pala namin, wala pa kaming kama. Mga 4 days siguro bago kami magkaroon ng kutsyon. Sa sahig lang kami natutulog. Naglalatag lang kami ng kumot. Sobra lamig ng sahiga. Sobra lamig ng semento. Pero si Usman, meron naman siyang maliit na kutsyon, yung pang baby. At dahil nga sa lapag lang kami natutulog, ay pinasok ako ng lamig. Halos 2 buwan yata akong inuubo. Yung asawa ko naman, hindi nga siya pinapasahod, umalis na lang siya doon.
Tapos, naghihintay lang siya ng merong kumontak sa kanya, magpagawa ng trabaho, ganun. Madalang lang nagpapagawa sa kanya ng trabaho nun. Basta, madala siya sa bahay. Ako naman, nauubos ang pasensya ko. Sabi ko, hindi naman pwede yung ganito lang tayo, kako. Yung maghapon lang tayong nakatunga nga dito. Kaya ayun, napipilitan siyang lumarga, maghanap siya ng trabaho. Nung minsan nga, tumawag pa yung pinsan ko, ay halos wala na akong boses, Sabi niya, kamusta ka na? Sabi ko, okay naman. Ba't kanya yung boses mo? Sabi niya sa akin, inuubo ko, kako. Matagal ka na ba inuubo? Sabi sa akin, ba't ganyan yung boses mo? Sabi ko, hindi, kailan lang. Nagsinungaling pa nga ako Pero nung time na yun, maluha-luha ako. Pinipigilan ko naman maiyak. Sabi nga sa akin na magpa-check up daw ako. Ako naman sabi ko, ayoko. Pero gusto ko na talaga magpa-check up, no? Dahil ilang buwan na, magdadalawang buwan na. Nung mga time na parang na talaga akong may hika, hirap na talaga ako. Sabi ko sa asawa ko, gawan mo ng paraan ka ako. Bili mo ako ng gamot na maganda. Manghiram siya dun sa tinitira namin. Pinahiram naman siya. Ayun, binili niya ako ng 2 klaseng gamot. Tapos yung isa, syrup. Ayun, gumaling ako. Ilang araw lang ako uminom ng gamot. Gumaling na ako. Tapos yung hipag ko, pinatawas ako. Sabi nga na nagtatawas, punong-puno daw ako ng lamig sa katawan. Tapos, tinuruan ako, ipahid ko daw yung bimpo sa likod ko. Guminhawa katawan ko nung ipinahid ko. Alam mo yung unang pahid lang, guminhawa agad. Kaya nung panahon na yun, sabi ko, naniniwala na ako sa tawas, totoo pala. Meron pala kaming Pakistani na kasamaan sa bahay, sa isang kwarto silang mag-asawa, saka anak niya. Mabait sa akin yun, yung Pakistani na yun. Lagi silang pumupunta na anak niya sa akin. Nilalaro ng anak niya si Usman. Kwento ko sa inyo ito, nakakahiyang nakakatawa, Iilan lang kasi yung damit ko ng mga time na to. Yung isa ko pang sa lawal, butas. Pumasok silang mag-ina sa kwarto namin. Nakipagkantuhan sa akin. Butas na butas pala yung salawal ko. Sobra laki ng butas. Pero hindi niya naman sinasabi sa akin. Nung makaalis silang mag-ina, saka ko lang nakita. Nawarak pala yung salawal ko. Aganda pa naman ang pagkakasalampa ko. At bukang-buka. Nung pala, nag-hello na sa kanya. Pag minsan nga, may dumadating siyang bisita. Kalahin niya rin Pakistani. Tinatawag niya ako, binibigyan niya ako na niluluto niyang pagkain. Tapos pinapakilala niya ako sa bisita niya. Pero mga 2 weeks lang siguro kami nagkasama nun. Kasi yung asawa niya ay nakakita daw na mas mura, kaya lilipat sila. Malinis din sa bahay yung Pakistaning babae na yun. Kasi isa lang kusina namin Laging malinis Lagi rin naghuhugas ang pinagkainan nila. Sa sobrang hirap nga namin noon nararanasan naming maubusan ng dede si Usman Sa bote kasi dumedede si Usman. Nung kasing kapapanganak ko, talagang hindi ako ginatas. Mahina. Mahina ang inyong kapanay. Talagang ayaw. Ayaw gumatas. Kahit ano gawin ko, ayaw. Nagpapamp pa ako noon. Wala rin ako napapamp naman. Kaya binote ko na lang si Usman. Buti na lang talaga, yung tinitira namin ay mabait nga. Pinapahiram na asawa ko ng pera, pambili ng gatas. Itong mga panahon nga rin na ito, na nasabi ko sa sarili ko na hindi pala ako pwede yung puro pagmamahal lang sa pag-aasawa. Mahirap pala ako yung walang pera. Lagi na lang kayo mag-aaway pagka talagang walang pera. Hindi pala nakakabusog yung pagmamahal at beng-bang. Talagang nagsisisiho ako na nag-asawa pa ako. Naaalala ko nung dalaga ako. Sabi ko, kasarap-sarap ng buhay ko nung dalaga ako. Dalaga ka ako. Ting sahod ko, bumibili ko ng isang buong lechon manok, saka isang 1.5. Kinakain ko lang mag-isa yun. Sobrang tako ko, kaya ko ubusin yun. Yun palang tinitira namin sa Sharjah. Ay isang building lang ang pagitan. City center na. Madalas kami doon. Nag-iikot-ikot lang kami. Hindi naman kami bumibili. Nag-iikot-ikot lang. Tapos may chowking doon. Gustong-gusto kong bumili ho ng chowking. Hindi ako makabili. Awang-awa na naman ako sa sarili ko. Sabi ko nga sa asawa ko, magtatrabaho ako. Sino daw mag-aalaga kay Usman? Sabi ko, ikaw muna. Total, wala naman siya trabaho. Pamisa-minsan daw nagkakaroon siya ng trabaho. Sino may iwan kay Usman? Kaya no choice, hindi talaga ako rin makapagtrabaho noon. Tapos may madadaanan kaming mga damit ng bata, ganyan, mga sapatos. Hanggang tingin-tingin lang ako. Kahit na gusto kong bilan si Usman, hindi ko mabilan. Madalas nga, naiinggit ako sa mga kakasalubong namin. Yung may mga anak, tapos yung mga bata, ang gaganda ng suot. Lalo na pagka mga Pinoy, yung mga anak, ang gaganda ng suot. Mapapatingin na lang ako kay Usman. Awang-awa ako kay Usman. Tapos naawain ko na may asawa ko. Siya na naman ang pag-iinitan ko. Sasabihin ko na naman na ba't ganito buhay natin. Kaya sabi ko sa'yo, sa Pinas na lang muna kami Kaya ang asawa ko naman kasi, kahit na maghirap kami, sa kanya importante ay magkakasama. Tapos lalabas kami na naman. Lakad-lakad na naman kami. May madadaanan kaming cafeteria.
Tatanungin niya ako, may gusto ka ba? Kainin, ganyan. Ade, may nakita akong burger noon. Tag 12 dirhams yata. May nakita niya, 12 dirhams yung presyo. Sabi niya sa akin, mag-shawarma na lang tayo. Kasi shawarma, 5 dirhams lang yata nung time na yun o 6 dirhams. Sige, kako. Kasi nga, naintindihan ko naman na wala kaming pera, hirap yung buhay namin. Ang akala ko, 2 bibili niya. Isa lang ang binili niya. Ako lang ang ibinili niya. Eh, syempre, alam ko naman na gusto niya rin. At alam ko, nagutom rin siya. Kaya ang sinabi ko na lang, nung nakakagat ako ng ilang kagat, ay hindi ka ako masarap, ayoko na. At sa kanya lang kinuha. Nang makita ko siya kung paano siyang kumain ng shawarma, para siya talagang gutom na gutom. Kunwari lang siya na ayaw niya. Nung mga time na to, ang madalas namin kinakain, itlog, manok. Ayan, mura kasi mga manok dun sa Dubai. Itlog, ganyan. Pero seafood, hindi ako nakakabili niyan. Baka, hindi ako nakakabili. Pero at least, di ba, alhamdulillah, nakakamanok pa, nakakaitlog. Ay, mabuti na lang talaga. Mayroon siyang isang malapit dito nakatira sa amin. Kaibigan niya dati, ngayon hindi na. Nagtatrabaho kasi yun sa fishport. Mayroon siyang amo na Chinese. Basta siya ang nagbibili-bili ng mga isda. Malakas ngang kumita yun. Kasi nga siya ang tagabili ng isda. Bawat 1 kilo, may 1 dirham siya, ganun. Libo-libo ang binibili niya minsan. Kaya malakas siya talagang kumita. Ang sabi pa nga sa akin ng asawa ko noon, ang sabi daw sa kanya ng pamilya niya, ay nag-uusap-usap daw yung mga relatives ba, yung mga chismosang palaka, ganun. Ang sabi nga daw, ay buti pa daw yung nagtatrabaho sa may fishport, ay nagpapatayo na ng bahay. Samantalang asawa ko daw, ay sa office nagtatrabaho, wala. Ay totoo rin naman talaga. Ang sabi nga sa akin naman ng asawa ko ay maghintay lang daw ako, magtiis pa ako. Darating nga rin daw yung panahon na makakaluwag-luwag din kami. Tapos siguro mga after 1 month, dumating na yung asawa ng Pakistani nagpatira sa amin saka mga anak niya. Ay medyo kaugali niya rin, yung Indiana. Kunwari nag-CR din ako. Paglabas ko, ay andun din siya. Abang din siya sa pinto. Hinihintay niya rin yung paglabas ko. I-inspection niya rin siguro yung CR. Tapos, pag nagluluto ako, nasa likod ko lang din. Ganon, tinitingnan lang ako. Hindi siya nagkasalita. Tinitingnan niya lang ako. Pero minsan kinakausap niya ako, marunong siya mag-English. Binigyan niya nga ako ng sarili kong kaldero saka mga plato. Yun daw ang gagamitin ko. Basta pagkatapos kong magluto, pumapasok na ako sa kwarto noon. Hindi na ako lumalabas. Pero hindi ko sinasabi sa asawa ko na ganon siya. Kumbaga, okay lang sa akin ganon. Nako, libre na nga kami nakatira. Magre-reklamo pa ba ako? Kapal naman ang mukha ko. Mahilig din maglinis yung Pakistani na yun. Minsan nga nag-hire pa siya ng naglilinis eh. Minsan tinutulungan ko silang maglinis. Pero madalas hindi talaga. Nasa kwarto lang ako. Naiilang nga ako. Saglit lang din kami nagkasama noon. Baka 1 linggo lang mahigit eh. Dahil biglang uwi nga na naman ako sa Pinas.